Sandra na yes, makikita sa may Play Store and na-install ko na to. Chinek ko nga sa SEC, yes, nakalagay naman is registered. So ito nga yung makikita sa my application nila. Ang maximum daw na pwedeng mautang ay up to 60,000 pesos. At may sample computation nga sila dito. Sige, tingnan muna natin. So sa may 6,000 pesos dito na uutangin mo daw, sa loob yan ng 120 days, kalabas lang na interest ay 473.42. Kaya in total lang nababayaran is 7,183.55. Ang liit, di ba? Pero totoo kaya yan? So, wag kayong magpapalin lang agad. Wag tayo agad magpapapaniwala. So, dito nakalagay din sa kanila, no hidden charges. Sana totoo din. At ito na yung pinaka-homepage nila and up to 60K, hindi naman nabago. At ito naman yung mga sinagutan ko sa kanila. So, ayan, ipa-flash ko dito. Kaunti lang naman at ayan, pwede kahit na walang trabaho. Pwede ang PhilHealth, pwede ang National ID, 2 contact references, at wala na silang pa-background check kung meron ka pa bang overdue na loan. Kung ilan yung existing loan mo bago ka mag-apply sa kanila, so wala nang ganun. Pero may pa-facial verification dito at pipicturean yung harap at likod ng ID. Pero yung unang beses ko nga pala na mag-picture ng ID sa kanila is automatic, nandun na yung pinaka-birthday, wherein mali naman. Mali yung pinaka-year kung kailan ako pinanganak at hindi ko siya mabago. So, hindi ko siya ma-correct and medyo nagtagal ako doon. Kaya, binago ko yung aking ID and ayun, umokay na siya. So, akala ko mag-i-stuck na ako doon. Pero, ayun, okay naman. At eto, yun lang. After ko nga mailagay lahat ng details, ay eto na yung pinaka bumungad sa akin. So, nakalagay application submitted na. Pero wala pa ako dito nakikita kung magkano ba yung offer nila. So, nakalagay nga under review, pero kailangan pa dito maglagay nga kung saan daw ipapadala yung ilo-loan. So, eto nga under review na to, inabot lang naman ng ilang oras. And no kinlik ko nga itong home is nakalagay no loans yet. So, ibig sabihin wala. So, ayun, nag-aksaya lang ako ng oras sa may pag-fill up dito, pero no loans yet, wala. Kaya okay na pinanonood nyo muna yung mga ganitong OLA review para hindi na nga din masayang yung oras nyo at para hindi nyo na din ma-share yung mga personal information nyo at yung ID nyo. Tapos hindi naman pala kayo mapapautang. Pero eto pa nga yun nakita ko sa kanila. So, chinek ko nga yung kanilang ratings at ito ay may 3.1 na ratings. At isa lang nga yung nabasa ko. So, meron ditong 1-star rating at yung nakalagay nga is no fund. So, ayun, same, wala talaga. Nag-check nga din ako online and yes, yun din yung mga nabasa ko, wala pang mga na-approve. So, kayo kung na-try nyo na to, please comment down below kung ano yung na-experience nyo sa kanila at kung na-offeran ba talaga kayo. So, dito sa may nag-PM sa akin, hindi ko siya maire-recommend sa'yo kung ang gusto mo is talagang